Hello guys, welcome back to our channel. Alright, so ayan, so mainit na yung araw, no? Ayan, so for today's episode nga pala guys ay may gagawin tayong vlog regarding sa sasakyan na nabaha. So ngayon open natin yung sasakyan natin. Gagawin nating sample itong ating sasakyan guys. Alright, so pero hindi to nabaha itong sasakyan natin guys. By the way, nasa ano nga pala tayo guys, nasa Lapu-Lapu City, yung nabahang area ng Cebu Province guys ay sa bandang Talisay at saka yung sa may Consolacion sa Mandaue, Consolacion, Liloan, Danao at saka sa Compostela, no. Nakakalungkot yung nangyari sa kanila guys. Grabe talaga yung baha. Imagine nyo na yung baha umabot dun mismo sa second floor ng bahay. So yun guys, talagang nakakalungkot yung nangyari sa kanila. Imagine yung baha umabot sa yung sa bubong, yung sa second floor sa bubong. May imagine mo kaya yan guys, na kapag nasa ibabaw ka ng bubong ng bahay nyo, no? Akala mo safe na yung bahay na tinitirahan mo kasi nga yun, na subdivision. Akala mo nasa safe na lugar ka, pero hindi, mali pala. So ayan, so nagkataon lang guys na nandito kasi kami sa Lapu-Lapu City. Island kasi siya guys, so hindi talaga siya binabaha yung ganon kagrabing baha, pero binabaha dito guys. Yung kapag umuulan ng malakas yun bumabaha, pero hanggang tuhod lang. Pero dun sa nangyari sa Cebu, talagang iba na talaga yung nangyari dun na pagbaha. So maraming mga sasakyan na tawag na ito is totally wrecked, flooded na talaga. So ang purpose ng vlog na to guys is para ma-aware tayo, no, especially sa mga fellow Cebuanos natin na kapag gustong bumili ng sasakyan na ma-check nyo kung flooded ba yung sasakyan na binibili nyo. So madali lang talaga siya guys na i-check. Kahit hindi mo na siya buksan yung mga covers dyan, makikita, masisilip mo lang yun. So pinakauna yan guys is yung metal parts ng sasakyan. Dito tayo sa guys, so bubuksan nyo lang yung pintuan ng sasakyan, no? Yan, so bubuksan nyo lang. So first dito kayo sa ilalim ng upuan. Alright, eto. Yan. So ito, makikita nyo dito na meron siyang nagbibuild na rust. Hindi katulad nito na normal lang siya, natural scratch yung nangyari sa scratch rust lang. Kapag flooded kasi guys, ang nangyayari is nagbi-build up yung kalawang dito sa kanyang metal parts. Yan dito. Yan. Yung iba nililinisan nila yan, pero hindi talaga may iwasan na kapag nababad kasi sa basa yung metal guys, ang nangyayari talaga nagkakaroon siya ng rust. At saka dito sa ilalim guys, yan pwede nyo lang silipin yan. Nakikita nyo dito yung paint nya ganito, diba? Okay pa. Ang mangyayari yung paint nya dyan guys is para siyang nagba-brown. Yan, nagba-brown siya. And then yan, ganyan lang, no? Parang parang visual checking lang yung gagawin nyo kapag bibili kayo ng sasakyan. Especially dito sa mga fellow Cebuanos natin. Yan, tulad yan. Okay, ito yung mga railings niya, ganito. Nakikita nyo dyan, talagang mabilis mag-build up yung kalawang dyan. Tapos dito sisilipin nyo dito sa ilalim guys. Ayan. Para mas makita natin yung metal. Parang dito, meron kasi siyang column dito sa guys ayan, alright, yan dito, yan, so mas kita siya guys, yan. Okay, pasok natin tong camera, yan.
So as you can see sa ibabaw, di ba? Sandali guys, tanggalin muna natin itong glove box. Alright, so yan. So pwede niya lang patanggal yung glove box or sabihan niyo lang yung may-ari, sir, pwede ko bang tanggalin yung glove box kasi may sisilipin lang ako sa ilalim. Yan, so just in case, sabihin niyo lang, silipin ko lang yung mga wiring, sir, ganun lang. So para hindi siya magduda din na masyado kang anyway, ano rin yan it's your own way din yan kasi buyer ka karapatan mo rin yan na to check the car kasi gagastos ka na walang pera. So yan, alright, so as you can see, parang meron siyang column dito. Yan, ito kasi kapag yung mga sasakyan na nabaha guys, yung iba hindi na nila tinatanggal to parang lang as is na siya parang tinatamad na yung mga ibang tawag na ito, yung mga nagre-restore. Yan basically rin kasi guys, kapag nababad yung metal na yan guys, kahit kahit na pinturahan mo yan, talagang magbi-build up pa rin yung kanyang tawag na ito, yung kalawang, kasi papasok yung tubig dun sa loob Ayan may mga butas yan. So pipinturahan mo lang dito yun sa labas, yung iba pinipinturahan nila ng itim yung dito. So basically guys, kapag may pinturang itim guys, I don't know yung ibang mga manufacturer ng ibang sasakyan, pero ito kasi guys is bare lang siya. Yan, wala siyang pintura talaga. Kapag may pinturang itim tapos sa tingin nyo parang pangit ng pagkakapintura, yan para siyang flooded, yung para tinabunan niya yung mga kalawang. Pero yung sa ilalim nun guys, yung sa ilalim ng metal na to, may kalawang na yun, talagang kinakain na ng kalawang. So ibig sabihin maganda yung sa labas pero yung sa loob kinakalawang na, binubulok na. So delikado yun guys, kasi ito yung nag-go hold guys sa dashboard guys. Alright, so ang mangyayari nito guys, yan, magbibuild yung rust niyan, mga ilang taon, wala na, totally na siya, hindi na siya ganun katibay. So imagine, yan yung nag-hold sa dashboard, so ayan, yung metal parts lang yung titingnan nyo guys, yung mga ito yung mga yung mga tawag na ito, yung spot ng kanyang welding. Yan, kasi pag nabasa kasi yan guys, talagang kakalawangin yan. Alright, ito ayan ito yung mga ganitong kalawang guys is normal lang sa mga sasakyan na talagang matatanda na yung edad. Ito kasi 10 years old na to siya guys Okay, alright, yan, so ganyan. So dito tayo sa kanyang dashboard. Yan. So yun guys, yun yung pangalawang i-check natin, yung sa column ng dashboard. And then yung una guys, ito yung sa ilalim ng mga upuan. Meron din dito sa likuran. Ayan dito. So ito kasi guys is natatabunan Meron kasing ayan so, natatabunan siya. Alright, meron siyang garmat. Okay, so ito yung mga ganito guys. Yan. Ito kinakalawang yan. Malalaman mo talagang meron na siyang build up na kalawang. At saka dito guys, natatanggal din to Yan. So nasisilip yan dito. Yan. Ito yung paint niya, okay pa. Pero pag yung nabaha kasi yung sasakyan guys, ito nagbi-build yung kalawang yan dito guys. Ayan Yan. Ito. Kasi imagine mo pag nabasa to, metal kasi to guys hindi naman to aluminum or stainless. So it's a pure metal lang. So mangyayari kapag babad ka sa tubig, yan, magkakaroon ng corrosion or rust. Magbi-build up yung rust niyan. Tsaka dito guys to. Alright, so yan lang yung tips guys na kailangan yung i-check yung mga metal parts niya. Okay, saka dito guys, ayan sa kanyang pintuan yan. Yung mga metal parts na na-expose na wala siyang paint guys. Okay, yung iba, yung dito sa ilalim, meron siyang paint pero hindi siya totally na ganito. Yung fully painted. Yung iba kasi yung paint niya parang lang yung primer lang o yung parang top how lang yung pagkaka-paint. And then guys, dito rin sa ilalim ng
sasakyan. Yan, sisilipin nyo yung pinakailalim. Makikita nyo yung kinakalawang na nagbi-build. Ito, yung sa may mga bandang tornilyo guys. Yan. Yan, sa mga ganyan guys. Okay. Alright, so kapag flooded yung sasakyan guys is tingnan nyo yung mga tornilyo, yung mga metal parts na, yung mga exposed yung metal parts. Okay. Ayan. So, titingnan nyo yung ilalim. Makikita nyo naman lalo na dito sa pangigilid-gilid nyo. Ito. Yan. Ano yan? Mabilis mag ano yan, kalawakin. Ayan guys, so ito yung makina. So ito yung mas maraming metal exposure, no? Kapag totally nag-sink yung buong sasakyan. So talagang malulublob yung buong sasakyan. Yung mga metal parts nito guys is talagang kakalawangin. So magbi-build yung rust niya. Katulad dito guys, yung mga ganito. Yan. Yan. Meron ng mga rust yan. Tapos yung mga tornilyo guys, titignan nyo guys na yung ganito. So ito guys, 10 years old na tong sasakyan na to, pero tignan nyo yung tornilyo. Pero pag kinalawang na to guys, medyo questionable na siya. Okay? Kasi yung kalawang guys, after 1 week, pagka nabasa yung sasakyan after 1 week or mga ilang ano siya nababad, talagang magbibuild na yung rust niya. Okay, so ito yung mga metal plates niya sa ilalim. Yan. Yung mga tornilyo guys, yun yung sisilipin nyo guys na mabilis siyang kalawangin. Alright? Yan. So sisilipin nyo yung ito kasi guys, wala siyang ganong mga kalawang. Although matanda na kasi yung sasakyan natin, may mga konting-konting parang normal lang talaga na kalawang. Okay guys, ito yung pinaka last talaga na kailangan yung i-check is yung performance mismo ng sasakyan. I don't know kung gaano talaga ka galing yung may-ari na ma-restore yung sasakyan, but basically sabi kasi nila talagang it's a total wreck na kasi kapag nabaha yung sasakyan. Yung mga computer compartments niya is talagang nababad na talaga sa tubig. So mahirap na siyang parang ibalik o i-restore uli unless kung bibilan nila ng mga bagong tawag nito, mga electrical components ng sasakyan, especially yung mga wirings niya. Imagine mabababad yan, yung mga wirings. Yan. Okay, and kasi kapag nabaha yung sasakyan guys, ang mangyayari nito, kapag ni-restore nila yan, yung makina is i-overhaul yan nila. So, kailangan kasing i-overhaul yun kasi ang nangyari is napasukan siya ng tubig. Close siyang tignan pero napapasukan to ng tubig guys kapag nababad yung makina. Yun yung pinaka importante, and then check nyo rin yung guys. Dali guys baba natin to. So ito yung pinaka-importante sa lahat guys. Alright, so i-start natin tong makina guys. Yung sasakyan. Alright, sinadya natin ulit. So as you can see, yung nakikita nyong icons sa sa dashboard guys is dalawa lang, which is yung sa handbrake at saka yung sa coolant temperature. Pinaka-importante nito guys is ganito dapat guys yan. Tingnan nyo yan. So as you can see, ayan. So makikita nyo dapat yung check engine. Kapag tinanyan nyo, hindi nyo muna siya i-start guys, parang naka-accessory on lang siya. Makikita nyo yung mga tawag nito, yung mga icons ng kanyang dashboard. So makikita nyo yung check engine. So kapag wala kayong nakitang check engine guys, na magduda na kayo niyan guys.
siguradong tinanggal na niya yung check engine light ng sasakyan. Alright? So, yan. Kung sakasakaling umila, nakita nyo yung check engine, tapos pinaandar nyo na yung sasakyan, yan. Ganon din siya kabilis mawala, guys. So, dapat hindi siya laging naka-check engine. Kasi kapag naka-check engine siya lagi, guys, ibig sabihin yan ay mayroong problema sa kanyang makina, sa kanyang wirings, o sa sasakyan mismo. No? So, yun yung dapat na kailangan yung i-check. And then, kailangan nyo, syempre, kailangan yung i-test drive yung sasakyan. Huwag yung i-test drive, guys, ng 5 minutes, 10 minutes lang. Kahit gumastos kayo ng gasolina, guys, paggastosan nyo na. Kasi, minsan, lumalabas yung check engine nya, guys. Mga ilang minuto sa, mga 30 minutes around, yan. Minsan nga, umabot ng isang oras. Tapos, i-check nyo yung performance. Kasi sa pag nabahay yung sasakyan, guys, talagang lumalabas yung check engine nya. Yan, nagkakaroon siya ng check engine talaga, guys. Meron siyang mga faulty na mga wiring. Alright, guys, maraming salamat po sa panonood. I hope you enjoy watching this video at may natutunan po sana kayo sa ating pong vlog. Hindi po ako mekaniko, guys, ha. Ito lang po ay aking mga natutunan based on my prior knowledge at saka sa mga natutunan ko po sa sa pagiging car enthusiast, no. And yun, sana huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating pong channel, guys, for more car reviews, car DIYs at saka mga tutorials, no, mga advices natin sa sasakyan, guys. Yan. So, ingat po kayo palagi, guys. Thanks for watching. Have a nice day.